Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Ibig sabihin, walang ginawang kasalanan niya mga yan. Pagador yan si Michael Yang. Kilala ko yan ng 19 years. Kilala niya si Michael Yang 19 years. Kilala rin namin ang record niyan. Ang binayad lang na tax niyan sa gobyerno natin ay 7,000 pesos. Yun lang ang binayad ng tax. We have the document. And yet, pinoproteksyon niya. And worse, he was obstructing justice. He was telling his cabinet people not to attend the hearings of the Senate. He was obstructing the COA and he was intimidating. Minumura niya kami. Gabi-gabi doon sa kanyang programa. So, sana huling isda doon sa bibig niya. Pero paano po mapapanagot si Duterte ngayon? Hindi na siya presidente, ang linaw ng pagkakalatag nyo, pero hindi naman siya sinama rin sa indictment sa ombudsman. So ano pa yung mga pwedeng gawin? Hindi pa. Pwede pa. Dahil alam mo, palagi ko sinusundan ng ombudsman yung report namin eh. Ang nakalagay doon, when he is no longer president, Duterte must be charged with breach of trust or public trust, grave misconduct, and obstruction of justice. Yung ginagawa niyang pangharang, yung breach of public trust, siya ang nagpakadaan nito, siya ang nagbigay ng mga pera, pinalipat niya, saka grave misconduct, yung mga ginagawa niyang kabalbalan, dapat ma-file siya. Anybody can go up now. Ang sinasabi nila palagi, baliwala yung investigation ni Gordon ng Blue Ribbon. Hindi naman napirmahan ng lahat ng senador yan. Hindi yun ang issue. Ang issue, very important, lahat ito under oath. Nakikita nyo naman pag magte-testify, do you swear to tell the truth and nothing but the truth in this investigation, so help you God. At sa sinasabi namin, you have the right to an attorney, and if you don't have an attorney, we'll provide you the one, and anything you say or do in your testimony can be used against you in a court of law. So all you have to do is pick up the evidence, do some Blue Ribbon, and you can pursue a case against President or Citizen Duterte nowadays. Now, if Trump can become a felon in the United States, the first president that became a felon, if the president of Malaysia, if the president of Vietnam, for the same purposes of COVID, na-imbestiga yung mga bata niya, nakakulong ngayon yung mga yan, o yung 4 na presidente ng Korea na tinanggal at kinulong, o yung presidente ng Taiwan na babae ba, kinulong, siguro panahon na para maikulong natin ang presidente natin na talagang nagsamantala habang namamatay ang tao ng COVID. Speaking of pagsasamantala, according to you, may nag-point out dito sa isa po sa mga viewers natin. I remember nung kasagsagan ng COVID-19 pandemic, early on, talaga ang stricto ng pagre-require doon sa face shields. Miski marami ring nagke-question ng science behind it. Mukha bang pwede idugtong dyan yan? Kasi nga, kung gusto mong gumawa ng negosyo, gamit ang laway, kailangan i-require mo. You create a demand. Oh, definitely. Makikita mo talaga yung hallmarks eh. If you follow it, the circumstantial connection, the background, bigla niyang in-appoint to sila Lao na talagang hindi karapat-dapat, tapos in-appoint niya sa ombudsman. 6 na buwan lang halos yung sila Lao dyan eh. Siniguro niya na maaalis na siya, nilagay niya si Leong. 3 yan eh. Si Anderson Lo yung isa. Although, in fairness sa Anderson Lo, hindi siya kasama rito. Siya ang ombudsman sa Mindanao na marami ring issue sa public works doon. Pero dito, in-appoint niya sa Manila, sa buong Pilipinas, Deputy Ombudsman si Leong. Kaya pinatanggal naman kaagad ng ombudsman ngayon dahil how can he have a Deputy Ombudsman who's involved in these kinds of shenanigans? Bukod kay Duterte, sir, paano mahahabol, for instance, itong katulad ni Michael Yang? At saka meron pa bang ibang personalities dito na mukhang nakakalimutan tayo? Nga eh. I don't think nakakalimutan ngayon na talagang lumalabas. Talagang mas matindi ito kaysa doon sa pinagpapatay nila. 70,000 na namatay dyan eh. Sa COVID. Doon sa killing niya doon sa about ilan ba yung namatay sa extrajudicial killing? Drug war. Officially, PNP numbers nasa at least 6,200. Pero sabi ng mga human rights groups, aabot ng 20,000 up. Kahit naman 30,000, talo pa lang namatay sa COVID, 70,000. So, ibig sabihin, pwedeng i-demanda silang lahat. In fact, pinakamadali, pwedeng pa-deport si
Michael Yang. In fact, nasabihan ko ang ombudsman, ni-report ko, may nag-email sa akin, may litrato pa ni Michael Yang na nasa Dubai na rin. Nung napaabot ko yung message na yan sa telepono sa ombudsman, sabi niya, talagang pupunta yan doon dahil nandun na si Lin Wei Xiong. Remember, Lin Wei Xiong is married to Rose Donald Lim. At pag pinasa mo lahat yan, lahat sila nakatira sa Forbes, nakatira sa Dasmariñas, ang gagara ng kotse. Yung si Rose Donald Lim, nanganganak yung garahe niya ng magagandang kotse. Yung sila, tingnan mo, isa pa, saan tumakbo yung Dargani family nung nawala sila sa investigation? Tumakbo sila sa Davao, magtago muna doon, lumabas sa Davao Airport, patungo sa isang chartered plane na dadalhin sila sa Dubai, napunta lang sa Kuala Lumpur dahil nasira yung aeroplano, pero nahuli namin at gumagamit ng false name. Ginagamit ni Dargani, Maurice Daniels, MD. Nung tinignan namin, hindi niya raw kilala nakilala niya lang raw sa bar. Nung tinignan namin, si Maurice Dargani yan, ang initials MD. So, nahuli sila sa Davao. Sino ba ang presidente? Tiga Davao. So, pag tinik-dikit mo talaga yan, walang kawala yan, mahuhuli talaga yan. Napakalakas ng kaso. Okay. Importante yung pinaint out nyo kanina, no? Kasi ngayon ginawa niya naman in aid of legislation. Siyempre, isa pang function ng mga senador oversight. Pero ibig sabihin, hindi mahasayang yung mga findings nyo dahil under oath lahat yan. So pwedeng kunin lang ng concerned government agencies, pwedeng gamiting ebidensya to file charges against people involved in this overpriced deal. Tama po ba? Yes, any citizen, any Juana de la Cruz can get the evidence in the Blue Ribbon Committee and file the case, and the ombudsman will be duty-bound to prosecute. In fact, Yes, sir. inunti-unti ng ombudsman Magaling rin itong ombudsman. Inuna nila si Lau at saka si Leong. Tapos a few months later, si Duque na at saka yung mga kasama ni Duque. Kaya makikita mo, papunta na doon sa taas Hindi maaring hindi aabot sa taas Sipin mo na lang, Christian, magaling ka naman talaga mag-investigate. Hindi ba dapat kung saan sabi ng presidente, any wave of corruption. Sipin mo, lumalabas yung pera sa land bank. Alright? Bilyon-bilyon. Hindi ba dapat magkaroon naman ng due diligence rin yung land bank o ang money laundering council? Hanapin, ito si Lin Wei Xiong ang kumukuha ng pera, at biglang nagkakaroon ng magagandang kotse itong mga Indians, sila Lincoln Ong, merong Ferrari, merong Porsche, merong Lamborghini, hindi nila dinay-dinay. Nakuha namin lahat yung registration sa kotse. Si Dargani, si Twinkle, binigyan ng Lamborghini. Dapat hanapin ng Money Laundering Council. Saan napunta lahat yung binayad dyan? Because, ang totoo, and you will remember, yung mga kawani ng PSDBN, hindi na pinapa-imbestiga, dumarating raw yung mga gamit. Sabi, huwag nyo nang tigyan niya, sige palapasin nyo na yan, nagmamadali tayo. Ang excuse nila, may emergency, nagmamadali sila. Hindi pwede yun. Kailangan talaga maimbestiga. In fact, mayroon pang report na hindi na nila tinitingnan, basta tuloy-tuloy na lang tuloy-tuloy. Ang maganda nito, yung inimbestiga ng ombudsman, itong mga taong ito, walang dumating doon sa ilang hospital sa Mindanao na gamit na PPEs at saka face mask. So ang issues dito, overpriced, walang kakayahan to purchase equipment yung formally, pero ang laki ng kontrata nakuha. Tapos meron pang mga hospital na hindi, ghost deliveries, hindi nakakuha. Ang lala And at a time of great suffering upon our people. So it's very important na ang tao magising. Alam mo, malaking bagay yan kung mapoprosecute mo itong mga taong ito. Because talaga kahit saan ako pupunta, galit na galit. Sinasabi ng mga tao, wala naman pag-asa tayo sa family. Dahil at that time, pinahirapan tayo lahat. Ayan na, andyan na lahat. Nagtitimpi lang ako. Actually, meron kami pinipili na kaso at marami nagte-text sa akin, they will sign parang class suit. And that's the best way para makita nila na hindi sila makakalusot. Class action suit against Duterte and family? Duterte and company. Because of this Michael Yang needs to be deported right now, but I don't want him to be deported. I think he should be jailed first. Lin Wei Xiong should be deported. Si Rose Donald Lim, lahat ng properties nila nandito. Magtataka ka, kung 7,000 lang ang binayad,
ni Michael Yang, pero ang lalaki ng building niya sa Davao. I don't know if you have the pictures. I can show you pictures anytime. Ang lalaki ng building niya, 2 block sa Davao. Pagkatapos, dito sa Clarkfield, ang lalaki rin ng building yan. May pogo pa. May pogo sila, si Linoy Show at saka si Rose Laudelim at saka si Michael Yang. So, talagang, ang tingin ko talaga, if I'm going to, yung Sean Way Corporation nila, yun ang umahawak ng pogo. Kaya makita mo sa Tarlac, may pogo. Sa lahat ng sila sabi nga, ibang mga probinsya may pogo. Sa Cebu, may pogo. Talagang kinrokis tayo ng Chinese syndicates na makapasok dito. Hindi ako magtataka na kasama ang gobyerno dyan because nung pumasok na si Duterte, kasama niya na si Michael Yang, doon nagkaroon ng pivot. At makita mo na isang araw, nakita ko in-interview si Justice Carpio na kaklase ko rin. Ang sabi niya, Duterte is an agent of China. Because makita mo, lahat na sinasabi na Duterte, ayaw niya tanggapin yung arbitration award. Ayaw niya tanggapin yung mga sinasabi niya, may gentleman's agreement. Wala naman yun. At sinasabi niya, pati yung inutusan ni Duterte, yung Philippine Navy, na hindi nung sinunod, na wag nyo na hulihin kung nasa exclusive economic zone. Pwede na sila doon, mga isda. Sa territorial sea na lang tayo. I couldn't believe I heard that. I was aghast. Because that is really, alam mo, hindi lang pwede yung treason because wala tayong gera eh. Pero kung may gera, treason yan. A firing squad kaagad yan. Especially he is the commander-in-chief of the armed forces of the Philippines. Mabuti na lang, ilang beses na lang pinagsamantala ng armed forces, pati sa Korean vessel, na natanggal yung admiral, kawawa naman, pinalitan nila nung hindi sumunod sa kanila. Doon sa gusto lang bilhin ng gobyerno. Maraming kasalanan itong administrasyon na ito nakaraan. Pero huwag na tayo maghanap. Ito lang, huling-huli na sila dito sa pandemic. Informally. Speaking of kasalanan, no, marami talagang frustrated sa mga ginawa ng dating administrasyon. Sige mo. Ito sir, tanongin ko lang. Kasi binanggit nyo rin yung description ni Justice Carpio, agent of China. Isa sa mga tinututukan din natin ngayon, yung possibility ng mga Manchurian candidates. Yes. Looking back, would you know that would you say that he was perhaps a Manchurian candidate because of what he did? I wouldn't be surprised. Iwamay sila ng maraming mga fake news. Marami silang mga trolls. Hanggang ngayon, ginagamitan pa tayo ng trolls eh. And we have reports na galing sa China yan. And that has been what happened. They do that in the United States. Everywhere. In China, ginagawa nila yan. So, I am really, yun nangyari sa Tarlac, hindi mapaliwanag kung saan galing. Pumutok lang sa buho. Hindi niya kilala nanay niya. Yung tatay niya is still a phantom. Hindi natin alam. Ganito rin dito eh. Paano nakapasok yan? Paano pumayag ang presidente ng Pilipinas maglagay ng senior economic advisor? At sana makita niyo yung mga litrato because kaya malakas ang loob ko, I have all the pictures na talagang close na close sila ni Michael Yang. Si Michael Yang sinasabi di marunong mag-English, marunong lang mag-Chinese, pero pag nagsasalita sila ni President Duterte, hindi naman marunong mag-Chinese si Duterte. At sinasabi niya, yan ang nagbigay daan para makapasok ako sana, para makapivot. At nakita mo, yung mga kaibigan ni Michael Yang, yan ang may ilang dyan ay merong reclamation project dyan sa Manila Bay ngayon. Alam ko sir, hindi na pwedeng syempre gamitin kay Duterte impeachment dahil hindi na siya presidente. Pero itong mga binabanggit nyo, hindi naman ito sikreto. No? Lutang na lutang at litaw na litaw naman po ito ng panahon ni Duterte. Looking back, hindi ba dapat pinag-file impeachment complaint? Although alam natin, napaka-political niyang proseso na yan, di ba? It's impossible in our society now because we still have a colonial hangover na may bisyo tayo na pagka yung nakaupo, hindi mo pwedeng labanan. Kasi nag-uumpisa ka pa ng lumaban, ano ka ba, nangangarap ka, hindi mo kaya yan. You cannot be City Hall, hindi mo kaya yan, presidente yan. Kaya walang magpo-prosper na impeachment. Because it's a political process. Pero kaya ako, nilagay ko yan doon sa recommendation ko. Sa lahat, basahin nyo lahat ang Blue Ribbon Committee, wala akong pinapalampas kung inakala ko may papaliwanag ang presidente, nakalagay doon, they must explain. Or after, when they're no longer president, they can be charged
like any citizen. No one is above the law. Yan ang palaging pinag-ibig kayo doon kay Trump sa Amerika. No one is above the law. And certainly, kung akala ni Duterte habang buhay above the law siya, na nakakamatay siya ng tao, di siya makahabol, well, ngayon, ito, andiyan lahat ang ebidensya. At alam mo, mayroong connection pa sa drugs lahat sa mga yan. Ha? Hindi ba, about a month ago, napasangkot na naman si Michael Yang sa 3.6 billion worth of illegal drugs in Mexico, Pampanga. So, lahat na kasama dito, gambling, prostitution, kidnapping, illegal drugs, andyan na lahat eh. And magtataka ka, ang lalaki ng mga nakukuha nilang mga negosyo dito, bakit tayo pumapayag? Bakit tayo pumapayag? Kaya hindi naman kayo, alam nyo, kaibigan ko rin si President Duterte ng araw. Nakikisama rin ako sa kanya ng araw hanggat kaya. Pero nung pinatay niya yung si Espinosa sa kulungan, I went to him and said, you know, masama yung ginawa mo. I-imbestigahan ka ng ICIC. That is one big evidence na mahuhuli ka dyan. Sabi ko, ang lakas mo magsalita. Sabi ko, nanatandaan ko, sinabi ko, loose lips, sink ships. Diyan ka madadali. Sa nahuling isla, sa bibig. Kaya, eto, makikita mo, sa nangyari dito sa Parmali, lahat ng mura niya, talagang tinape namin yon. Lahat ng sinasabi niya araw-araw, doon sa cabinet meeting niya, so-called, doon sa Davao. Nakalagay yan, sinasabi niya, he threatens, bababuyin kita, Dick, hanggat mamatay ka. He intimidates, bantay ka at hindi ka habang panahon na senador. Duterte to go, I will campaign against you, which he did. Duterte to Gordon, sapakin kita, October 6. Putang ina mo, sabi niya, addressing Senator Gordon, cursing the latter's mother. Lahat yan ginagawa niya. Those are all violations. Unang-una, hindi dapat ginagawa ng Pangulo yan. Tapos sa COA, sabi niya, stop that flagging. God damn it, you make a report. Do not flag and do not publish it because it will condemn the agency. Sinabi niya yan, August 17, 2021. Huwag ka muna mag-audit hanggang hindi pa natapos ang trabaho ko. Yan lang naman sana ang hihingi natin. Do not conduct an audit on our work. Na ongoing, sabi ni Duterte. In January 2019, ay putang ina, yung COA na yan. Sabi niya, Lexe kasi yung COA. Every time may mali talaga. Ano ba naman itong COA na ito? Kung mag-kidnap tayo ng taga-COA, lagay nuat natin, i-torture natin dito. Tangina, sabi Duterte on Tuesday, January 8, 2019. In September 2018, sino ang taga-COA dito? Ihulog mo na sa hagdan para di na mag-report. Said Duterte during a meeting with his cabinet and Marcos in Lawag City. So you can see, lahat na sinasabi niya, dumurasa sa langit, babaksak sa mukha niya ngayon. So pwede na siyang habulin ngayon. Citizen Duterte is not immune from prosecution. He must be punished and the people would feel that they're the winners for it because finally, a big fish like in Malaysia, sina Jeep na kulong, like in China, in Korea, sila Chunduan, marami na kulong, pati yung anak ni Park Chung-hee na babae na kulong. Dito sa Vietnam, yung si Presidente, nakilala ko pa about 6 months ago yan, si President Nguyen Xuan Phuc, on January 17, 2023, napilitan siyang mag-resign dahil yung kanyang mga bata na-involved sa COVID. Health Minister Nguyen Tan Long, Hanoi Mayor City, Chu Ngoc Ang, former Minister of Science and Technology, wala silang pinatawad. Nakakulong yung mga yan, kinasuhan lahat yan. Overpriced COVID test, $240 million. Yung $240 million dito, 12 billion pesos. Naku naman, hindi natin ikot ka mga yan. Sige, sir. Sir, finally, before I let you go, ang linaw naman ng mga kasalanan ni Duterte sa bayan, no? People can actually fact-check what you said. Malinaw naman yan, no? Sa Pogo, sa pagsuporta sa China, sa West Philippine Sea, dito sa Parmali. Of course, yung human rights violations. Looking back, don't you regret perhaps you should have spoken much earlier during the administration and perhaps even more strongly? I did. And I regret, for example, yung vote sa Pogo, marami kami bumoto nun. But when I realized that this is going to go very badly, when he was already intruding into the separation of powers, ang Senado talagang pinipili niya. When I realized, hindi niya ipapanay sila Paildon na involved sa smuggling na nahuli namin. Tanda mo yan? Nahuli namin.
hindi pa dumarating doon sa kwan, dapat controlled delivery. Pumutok na kagad. Nagpalitrado pa si Faeldon doon sa smuggler ng drugs. And later on, sa Cavite, kami nakahuli na talaga may laman yun. Kinatanggi ni Albayalde, walang laman yun, sir. Sabi niya, meron laman yun. Kaya pinakulong ko si bata niya, si Faeldon, sa Pasay City Jail for 6 months. And then, anong ginawa niya? Pinatawad niya. Dilagay doon sa Muntinlupa. Ako rin na nag-expose yung GCTA. Pawawalan niya si Sanchez, Mayor Sanchez. Ayun, finally, tinanggal. Tapos nilagay saan? Nilagay sa NDRMC. Talagang kinakodel niya yung mga tao. So talagang, it's never too late because if you're silent, you're complicit. Tama ka. And all throughout our history, marami tayong tumatahimik. Kaya dapat matuto na tayo. Hindi tayo dapat tatahimik-tahimik. Laban tayo. So, kinampanya na ako, okay, nasaktan ba ako? No. Leadership to me is not a title. It is justice and action. Kung hindi mo gagawin yan, mamimiyasa talaga yan at kawawa ang Pilipinas darating ng mga panahon. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog